Pat silang andito ngayon. Itong si Mario Real, kayo po yon, sir, at si Rolina Real, magkapatid po kayo. Kasama din nila yung bayaw na si Jerry Entrada at isa pang kasamahan. Kasi idol, ang kanilang reklamo, 3 pulis pala ito na pumasok sa kanilang bahay. Kinuhanan po sila ng pera, kapalit daw ng kanilang kalayaan na noong October 18 to AM sa Barangay 29 Tondo, Manila. Po, ma'am, okay, ito yung sinabi sa akin na naoplantokhang. Unang-una, kailangan masiguro dahil kung hindi, babalik-balikan sila niya, Nins. Di ba? Gagawin silang gatasan. Tatanungin ko muna sila. Sila ba ay user o dating user o pusher, dating pusher? Sige sir, sagutin niyo po yan. Tinatanong po kayo ni Idol. Lapit po sa mikropono. Hindi po ako gumagamit po na, sir. Galit nga po ako sa mga adik eh. Okay. Kung hindi ka gumagamit, sir, magkano po nahingi sa inyo? 40,000, sir. 40,000. Saan po nanggaling 40,000 na pinambayad niyo sa pulis? Sa kapatid ko po, sa Paranaque. Bakit ho kayo nagbigay kung malinis naman ho kayo? Kapatid ako ni Mario Real. May kantin po ako sa Paranaque, sa Coastal. Tinawagan po kasi ako ng hipag ko itong babae sa likod ng kuya ko. Na ang kuya ko daw is dinampot daw ng alas 2 ng madaling araw po. Tapos, nakabrief lang kuya ko, tulog. Kinuha ng pulis, tinadyakan ng pulis yung pintuan niya, tapos dinala siya doon diretso sa presinto, kinulong siya. Pinuntahan ko yung kuya ko po sa presinto 2 sa Marlones kasi po, may sakit po yung kuya ko na hika. Kahit po maraming customer doon sa kantin ko, iniwanan ko po talagang tindahan ko para mailigtas ko po yung kuya ko. Ako po mismo ng kapatid, makapatunay na ang kuya ko po hindi talaga gumagamit kasi nagtrabaho din one time ang kuya ko. Sa kantin ko po, nag-dishwasher po siya 6 months. 6 months ago, tapos nauwi lang siya doon dahil sa asawa niya nagtatrabaho din. Every Saturday uwian niya doon sa kanila. Para matulungan po namin kayo, para malaman ho talaga kung nasa watchlist ba yung Ito, Idol, na-verify na ayon daw sa station, negative daw sa watchlist according to SPO2 De Jesus. Sa Yun. Station 2. Yun. Kita niyo ma'am, buti po napunta kayo sa amin. Alright. So, wala ho sa watchlist ang inyong kapatid. Ibig sabihin, inosente po siya, malinis po siya. Ngayon, ang tarantado dyan, yung mga pulis na dumampot sa inyong kapatid at kinulong, talagang kwarta lang habol nila. Yan yung mga klaseng pulis na gustong-gusto ni President Duterte at ni General Bato de la Rosa na masibak. Kasi sila ang sumisira sa magandang ginagawa ng ating gobyerno para malinis yung problema ng droga sa ating bansa. Di ba? Mga taga-Said. Ng katarantaduan ng mga pulis na yan. Station 2. Kita mo. Di ba? Sinisira nila yung napakagandang programa ng ating gobyerno tungkol sa oplantokhang. 50,000 nga sana, sir, ang sihingiin. Sabi ko, ang laki naman nun, walang kasalanan ko. Sinabihan pa ko ng pulis, sir, na kung gusto mo, miss, kumuha ka ng attorney. Kung ayaw mo aregluhin yung kuya mo, kumuha ka ng attorney na private, may pera ka naman kaya, o kaya aregluhin mo ngayon dito. Sabi ko, ang laki naman. Kaya yung asawa ko po, ang nagkipag-coordinate sa kanila kung ano bang dapat, kasi baka mamatay yung kuya ko doon sa kulungan. Kasi tayuan sa gabi. Nasaan po yung kulungan yung kuya niya? Nasa kulungan pa rin, ho? Nung pagbigay ko ng 40,000, sir, yung 50, bumaba sa 40,000, pinakawalan agad yung kuya ko. Tapos naghingi ako ng papel na patunay sana, na release paper, na patunay na nagbigay ako ng 40,000 sa kanila na pinintulutan nila yung kuya ko na pinalabas. Ang sabi nila, hindi na kasi may pintulot daw yung kapitan na ilaya daw talaga siya. Pero hindi po namin alam kung sino pong kapitan na yun. Wala ma'am, extortion na po talaga yung ginawa. Hindi sila magbibigyan ng papeles. Dahil kapag nagbigay silang papel, lalong madidiin sila yung mga taong yun. So ito ang gagawin natin ngayon, ma'am. So nalinis na po yung inyong kapatid. So ibig sabihin, wala ho sa watchlist, talagang plain and simple extortion at mga tarantado talaga yung mga pulis na yun. Now, next step means, tawagan natin yung mga pulis na involved. Kakausapin natin para makuha naman natin yung side nila sa ngalan ng patas na pamamahayag. Kausapin natin yung mga pulis na yun. Si PO2 Raymond Buco, PO3 Andrew Robin, and PO3 Bong Liangco, ringing lang. Ayaw makipag-usap maging yung hepe nila. Na si Captain Romel Salazar. Sinong hepe nila? Si Captain Romel Salazar ng Said Station 2 MPD ayaw ding makipag-usap sa atin. Yun. Kung pati ang hepe ayaw sagutin tayo, ibig sabihin, involved din siya sa extortion. So yung 50,000 o yung 40,000, pinaghati-hatian na ni Buco, ano pang pangalan ng isang tarantadong pulis? Si Buco, si Rubin at si Liangco. Si Buco, Rubin at Liangco, pati yung kapitan, yung kanilang hepe, nakihati na rin. Yan yung sinasabi ko nga, mas kinuumpanin, maganda yung layunin ng oplantokhang. Pero meron talaga mga siraulong gagong tarantado, mga pulis, na binababo yung oplantokhang.
na nakakita siya ng oportunidad na para mapagperahan. Na In fact, inaabuso. yan yung pinakaayaw na ayaw ni General De La Rosa. At lalong ayaw na ayaw ni President Duterte. Pag nakarating sa kanya yan, yari, matik, sibak yung mga tarantadong yan. So ayaw na tayong sagutin ng mga pulis na yon. Ayaw makipag-usap maging daw yung hepe. Colonel Iba, magandang hapon po sa inyo, Colonel. Yes, sir. Good afternoon po. Sir, Opo, meron opo. pong mga complainant sa amin ngayon. Sila daw po ay pinuntahan ng mga pulis para sa Oplan Tokhang. Mukhang pinirahan lang po ata sila nung magbigay sila ng pera. Hindi na ho ipinagpatuloy yung buong proseso para sa pagsaserve ng Oplan Tokhang, pag-implement. Paano ba, Opo, sir, para sa kalaman ng lahat? Ang Oplan Tokhang po namin, pagka nasa watchlist po sila. Pupuntahan po dapat natin nasa sila. watchlist. Opo. And then number two? Opo. Tapos, ang Tokhang po kasi isa para kausapin sila para sumuko. Okay. At iba po nila kung sakaling po sila po ay nasa watchlist po ng droga, user. Okay, so may kinakasama dadagdag po ko yun, sir. natin, No? Dapat may kasama akong taga-barangay, tama, sir? Pag in-implement Meron yung po, Oplan Tokhang. meron po kasama taga-barangay. Opo. At saka meron pong pinapipirma sa kanilang papeles, tama ho ba? Depende po kung gusto po nila pumirma. Pwede po sila pumirma. Minsan iniimbitahan po natin sila sa barangay para doon manumpa po sila na iwasan na po nila yung kanilang ginagawa na tungkol po sa illegal na droga. Yung Opo. pagdadala sa kanila sa barangay, right then and there, sir, pagkatapos kumatok sa kanila, tama? Pwede pong pumunta po sila sa barangay kinabukasan pero iniimpormahan muna sila. Hindi po sila pwedeng pwersahin na pumunta. Ini-invite na po sila at kinukumbinsi po na sumuko na sila. Hindi po sila pwedeng Okay, good. pwersahin. Yes, sir. Opo. Okay, ang ginawa nitong mga pulis, anong nangyari, sir, tinakot sila tapos hiningan ng pera ay hindi tama at extortion ang tawag dyan. Tama, sir? Opo. Hindi ho Okay. tama yan at saka hindi ho natin tinotolerate yung ganyan. Nandiyan po ba yung complainant kung pwede po sana magpunta sa akin at papaimbestigahan ko yan. Hindi po pwede ho yung ganyan. At nakakadismaya po yung ganyang klaseng pinagagawa nila. Sige po, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan, Colonel. On the other hand, gusto pa rin namin po i-pursue na para madisiplina po yung pulis na ginagamit po yung Oplan Tokhang para makapag-racket. Ano po? Makakaasa po kayo sa cooperation po natin. Maraming Thank you po, salamat Colonel Ibay. Mabuhay ho kayo, sir. God bless Okay, po. maraming salamat po. Okay. Sir, Rafi, salamat talaga sir. Kundi dahil sa inyo, siguro marami pang mabibiktima ng mga gaya namin ng mga inosente. Salamat po sir.